And Isaiah said unto Hezekiah, hear the word of the Lord. And of thy sons that shall issue from thee, which thou shalt beget, shall they take away, and they shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon. And the rest of the acts of Hezekiah and all his might, and how he made a pole and conduit, and brought water into the city, are they not written in the book of the Chronicles of the Kings of Judah? Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words. May you bless us tonight. And bless us, O Father, na huwag kaming alis sa dakong ito na hindi po namin taglay ang mapagpapalang spiritual. At ito aking diadalangin, pinapasalamatan sa madami sa Panginoon Kristo Jesus, sa aming Diyos kapaligtas. Amen. Okay, please be seated. So, ang kwento po dito mga kapatid, sa binasa po natin, na meron po mga ambassadors coming from Babylon. So, ang description po sa Babylon ay a far country. Okay? Malayo. Far country. Ngayon, tinawag nila ng Pilipinas ay Far East. Okay? Ang Pilipinas hindi Far East. Ang Far East yung Japan. Ang Pilipinas, Pearl of the Orient Seas. Okay? Kita mo, pagka kumanta tayo ng Lupang Hinirang, bayang magiliw, perlas ng silanganan, English mo yan, di ba? Pearl of the Orient Seas. Dapat pinalitan yan. Bayang magiliw. Anong Far East sa Tagalog? Oh. Na malayong silangan. Hindi naman malayo eh. Perlas eh. Oh. Tinanggap niya ng buong mundo. Tinanggap ng mga Pilipino. Oh. Tinanggap ng mga historian. Dapat binago yan. Oh. Diba? So marami tayong alam niyo, maraming mga maling history na dapat i-correct natin. Halimbawa lang, who is the discoverer of the Philippines? Pag kayo tinanong ko, ang sagot nyo si Magellan. Hindi ho si Magellan. Kasi bago si Magellan, meron ng purchase of Panay. Nakuha nyo, Panay? O, purchase of Panay. Yung ati-atihan, meron na sila nung araw eh. So, bibilihan na eh. Dumating na dito yung mga taga-Borneo nung araw. Sila ni Dato Puti, di ba? Si Queen Maniwang Tiwang, o kita mo si Dato Puti, matagal na pala yan, kaya ginawa na lang nating suka eh. O, si Queen Maniwang Tiwang, si Dato Maricodo, o. Yung mga yun yung mga real discoverer of the Philippines. Sabi nga nila eh, ang Chinese, nandito na yan as early as 12th century. Isipin mo yan. Bago nagkaroon ng Silk Road, nagbibinta na yan mga yan. Negosyante na talaga yung mga araw pa. Okay? So dito po mga kapatid, far country, dumating po yung ang mga ambasador, yung mga representative na pinadala po ng hari ng Babylon. Ngayon, pumunta sila kay Hezekiah. Ang ginawa ni Hezekiah, because Hezekiah, by that time, he was blessed by God. Blessed siya ng Panginoon. So, ang ginawa niya, pinakita niya lahat ng kanyang yaman. But take note, it was also the same Hezekiah who asked 15 years for the expansion of his life. Kasi nagkasakit siya eh. Nung magkasakit siya, naglambing siya sa Panginoon. O, di ba? Lambing siya sa Panginoon. Kaya mga kapatid, pag kayo po ay mayroong kailangan, lambingin niyo lang ang Diyos. Oh, ako, nung nasa hospital ako, 2014, nilambing ko lang Panginoon eh. Simple lang lambing ko, Panginoon. Total, ready naman ako eh. Pero mapirma na ako doon ng mga papel eh. O, di ba?
Saan mapunta yung puso ko, saan mapunta yung ganito, yung mata. Oh. Ayos ipirma ka na eh. Eh di bago nung anesthesiology, sabi ng anesthesiology, sir, papatulogin kita ha. Sabi ko, ayusin mo yung pitik-pitik mo dyan sa tawag doon, anesthesia mo. Baka mabawasan yung yung tawag doon, baka sumibra yung gamot ng ilang patak, delikado ako niyan. Ay hindi sir, sinukat-sukat ko na, tama na to. Okay, sige. 2 hours, gising ka. Eh di naglambing ako sa Diyos. Ay ko, kung sisikaya Panginoon, dinagdagan mo ng 15 years, pwede ba ako, dagdagan mo rin ako ng 16 years? Baho kaya. 16 years siningi ko eh. 2014 yun. 2024 na ngayon. Naka 10 years na ako. May 6 na taon pa ako. 6 na to. Oh. Kasi ang sabi ko nung araw, sabi ko, okay lang ba Panginoon, pagkagabi ng mag-senior na ako? O, pwede mo na akong kunin. Ba, okay Para hindi ako kunin, mag-pray kayo. Panginoon, huwag mo nakawa. Pero pag galit sa akin, tuluyan mo na yan. Diba? Yan po yan. Ngayon mga kapatid, sabi niya, pinakita niya kaya hindi maganda na lahat ng mga accomplishment mo, ipakita mo doon sa mga hindi mo kilala. Hindi niya kilala to They are not friends. They are not even, tawag doon? Nung araw lang sila nagkita Kasi pag pinakita mo yung mga accomplishment mo, pinakita mo yung relo mo, may snatch ka dito. Pakita mo yung motor mo na bago, ma-hold up ka. Pakita mo yung sakyan mo na medyo high-end, makakarnap ka. Pakita mo yung mga lahas mo, you are in danger. Your life is in danger. Ito po ang nangyari kay Hezekiah. Ano sabi ni Hezekiah? Pinakita ko po lahat. Wala po. Ano sabi po niya dyan, Verse number 17. Nothing, sabi na, verse 15 pala. And he said, and Hezekiah answered, all the things that are in mine house, have they seen? There is nothing among my treasures that I have not showed them. So lahat, pinakita ko yung sala ko, pinakita ko yung kwarto ko, pinakita ko yung kusina ko, pinakita ko yung office ko, lahat ng meron ako, pinakita ko yung savings ko, pinakita ko po lahat ng ari-arian ko. Hindi pala maganda yon. To those persons, you don't know. Okay? Kaya wag na gawin yun sa hindi nyo kilala. At huwag kayong magsasama-sama sa mga tao na hindi nyo kilala. Mabubudol ko kayo. Okay? Yan po yan. Anong sabi ng verse 17? Behold, sabi po ni Isaiah to Hezekiah, behold, the days come, that all that is in thine house, and that which thy fathers have laid upon in store unto this day, yung mga inimbak ng mga ninuno mo hanggang sa ngayon, they shall take away, and they shall take away, di ba? Shall be carried to Babylon. Nothing shall be left, saith the Lord. Walang matira. Napakasaklap. Kaya minsan, di ba, magtatanong tayo, which is better? Yung binaha ka o yung nasunugan ka? Ano mas maganda? Yung nasunugan ka o binaha ka? Ha? Yung binaha ka, lumubog lang yung motor mo. Nasa ilalim, di ba? Pag angat pagka nawala ng tubig, motor pa rin yun. Papaayos mo lang kay Franklin. Pero pag nasunog yan, abo yan. So maganda pa rin yung nabaha lang. Okay? Yan. Para ba yung ano bang maganda? Yung nalunod ka o nasunog ka? Ayun talaga, walang maganda doon sa dalawa. Patay ka na maganda doon. Ngayon mga kapatid, sabi ng mga ambasador, sabi ni Hezekiah, darating ang araw na yung anak mo, magiging eunuch yan, yung ganito, ganyan.
Delikado ang buhay nyo dyan. Pagdating sa verse number 19, alam niyo sagot ni Hezekiah? Then said Hezekiah unto Isaiah, good is the word of the Lord which thou hast spoken. Maganda po ang salita ng Diyos. Ang tanong dito, mga kapatid, anong kinaganda ng salita ng Diyos? That's why we are going to study tonight. Ang pamagat nito is the authority of the Bible in our lives. Noong time na yon, ang authority ni Hezekiah is the Word of God. Sabi ni Isaiah, thus saith the Lord. Ito yung sinabi ng Diyos. Sumagot itong si Hezekiah na hari. Sabi niya, good is the Word of the Lord. The same question na pwedeng itanong ko sa inyo, is the Word of God good to your lives? Mabuti ba? So we are now living in this age na kung saan our generations, o kaya noon, yung mga generations ago, the Bible was accepted as the authority or authoritative Word of God. But nowadays, kita nyo naman yun sa Paris, di ba? It is very sad fact in our generation. Bakit? Yung Lord's Supper, sina sa laula, yung 12 disciples, sina sa laula, yung salita ng Diyos, pinupunit-punit na, itinitiktok pa, di ba? O, sinusunog pa in our very eyes. In which the Bible is, ikukulong ka pagka meron ka niyan. Merong bansang gano'n. Saudi Arabia. Okay? So ngayon, mapatid, we are living in a lawless age when men are keep on rebelling against God. And they will not accept the Word of God as authority. Whether they are politicians, whether they are religious, kita mo yung mga religious, di ba? Mga sikat na mga religious leader. Oh, mali-mali ang turo sa Biblia. Ano pa? Whether they are intellectual. Kita nyo, kumakanta kayo kay Lady Gaga. Kung gaano ka sa laula yung Lady Gaga. Kaya nga, Gaga eh. Ganda naman ang pangalan niya, Lady Gaga. Oh. Siguro Pinay yun. Pinay ba yun? Ano siguro yun, yung tawag doon? Pag Chinese at saka Filipino, Chinoy. Amerikana siguro. Lady kasi English yun eh. Yung Gaga, Tagalog. Baka yun? Baka Pilam. Wala naman tayo dyan. Pero nung kumanta siya ng ng Bad Romance, anong unang niya? Simula niya, ra, 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 ra. Oh. Alam niyo ba kung sino si Ra? Diyos ng araw yan. She is worshiping the sun god. Kanya? Pini-worship niya eh. Yung mga Kristiyano, biktima din, kanta din, ra, 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 ra. Kita mo yan, pinalitan si Kristo eh. Oh. Walang pinakaiba yan ng mga lumang kwento ng mga pastor nung araw, mga preacher nung araw, na nag-contest yung Buddhist, nag-contest yung Islam, nag-contest yung Kristiyano. Tatalon sila doon sa bangin. Kung sinong mabuhay, siya po ay may totoong Diyos. Ba, okay ah. Sipin mo yan. Palagsahan kayo, payabangan kayo. Kasi pag mabuhay ka doon, puro bato eh. Ang takas, ang tarik. Tumalon yung Muslim eh. Pagtalo, nag-pray lang siya eh. Sinalo siya ng karpet eh. Malaala din, di ba? Sumigaw lang naman siya, ala, 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 ala. Pambira, sinalo eh. Sabi ng Kristiyano, wow, ayos ah. Sabi niya doon sa Buddhist, pare, ikaw na lang kaya mauna. Hindi, ikaw na. Ikaw muna. Sige, ikaw muna. Tumalon yung Buddhist eh. Pag sabi niya, Buddha. Alam mo naman yung Diyos nila, laki, di ba? Pagbagsak niya, parang bula lang eh. Boom! Tamang bihira, tumalbog lang doon sana eh. Tumayo. O pre, ikaw naman.
Tumalon siya eh. Sabi niya, Panginoon, wag mo po ako ipahiya, ha? Pagtalon niya, Jesus, 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 Jesus. Nung pagtingin niya malapit na, sabi niya, Buddha, 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 Buddha. Nagbago na Diyos. O, di ba? Kita mo maraming Kristiyano ngayon, kumakanta ng Buddha bless you. O, ayos yun eh. Kanta, nakagaya po ng ni John Lennon, My Sweet Lord. It is not ascribed to our God. Yun ay ascribed to Hari Krishna. Diyos po ng mga Hindus. My Sweet Lord. Okay? Mas maigi pa yung kanta ni Basilio, Lord Patawad. Mukhang may tama yata yun. At least, may patama. Okay? So yun po yan, kapatid. By creation, mass has been made to crave authority and to worship the superior being. Many people today admire the Bible as a wonderful book, but refuse to submit it as the final authority. Ang ginawa nila, ginagawang textbook po ito ng religion. But they cannot preach. They only choose to preach some text, but they cannot preach it whole. Hindi. Selective lang. Yung pabor sa kanya, yun lang ituro niya. Ayaw niyang ituro yung the whole Word of God. Okay? Yung pabor lang sa kanya. Pag may nabasa siya dito, si Kristo ay tao, yun lang kanya. Ayaw niya nabasahin niyo sa kabila, si Kristo ay Diyos. So, pag may may basa dito, si Kristo ay mighty, ituro niya yon. Ayaw niya ituro, si Kristo ay almighty. Selective. So ito mga batid, reasons why some people do not accept the Bible as final authority. So meron tayong mga list na marami po dyan. Some think that the Bible and science disagree. Akala nila yung science at saka yung Bible is not fitted. Ibig sabihin nagkukontra. Hindi po mga batid, wala pong kontra yung siyensya at saka yung science. Okay? Sorry. Yung science at saka yung Bible. Walang kontra yun. Maigi pa yung science to science, nagkukontrahan pa. Pero yung Bible to Bible, it will never contradict each other. But science sometimes contradict each other. And there are things that science cannot prove. Halimbawa, gravity. Di ba? Pag nasa labas ka ng space, tinawag nila yun na law of inertia. The body at rest, continue to rest. The body in motion, continue in motion. But those people outside the outer space, wala na pong gravitational force yan. You will never fall. Okay? Kaya mayroong mga tao doon, tumatalon sila, di ba? They want to experience free flying. And you will fly there. Pero pag dyan ka lang, di ba, stratosphere, ionosphere, huwag ka lang lumagpas doon sa exosphere. Exit na kasi yun eh. Yun yung pinakahuli, na envelope layer. Pag mula doon, tatalon ka, babagsak ka dito. Pag tumalon ka mula dyan sa taas na yan, dito, bali-bali ang buto mo. Pero yung tumalon sa aeroplano, di ba, yung nang-hold up, tumalon sa aeroplano doon banda sa may Real Quezon. Yung katawan ng tao, sa lupa eh. Di ba? Baon sa lupa eh. Oh. Isipin mo yung binaunan niya, almost 2 feet. Baka sabihin ni Bart, parang hindi ata totoo yan. Subukan mo kaya, Bart. Para malaman natin. Di ba? Baon siya doon eh. So yun po mga batid. Ang sabi nila, many, sasabihin nyo, kasi nga sabi nila, bakit kako ang Panginoon Kristo naglakad sa tubig? Oh. Where is gravity then? Bakit sila sa Rose? Declared siya medically dead.
by their Jewish doctor. Sinigawan lang, comfort, lumabas yung patay. Oh, sipin mo yan. Yung mga Hudiyo, dala-dala nila yung bangkay. Kasi ililibing na. Nagpang-abot lang sila, nandoon yung Panginoon kasi naawa ang Panginoon sa nanay, tapos iyak ng iyak. Binuhay ng nanay, isipin mo. So paano yan? Anong masasabi ng science diyan? Yung mga doktor natin ngayon, sasabihin yan, ang buhay mo. O, diba? Sabihin, Ricardo, ang buhay mo, 6 years na lang. Pambihira. Maghanda-handa ka na. Kita mo yung founder ng yung gumawa ng King's Herbal. Parang narinig ko yung kwento, correct me if I'm wrong, narinig ko lang kasi mga testimony doon sa social media. Hindi ko alam kung gaano ka-sure, kasi siguro yun. Kasi sometimes it is fabricated, iniiwan na siya ng, misis na eh. Ang ginawa niya, nandoon na lang siya sa bundok. Maghihintay na lang siya ng kamatayan niya doon. Kasi dineclare na siya eh. Buhay mo, matagal na sa iyo ang 1 buwan. Sige nga, sabihan ka ng doktor, ang buhay mo 1 buwan na lang. Kita mo yung Bible study ko dyan sa Parula. Yung mister niya, may sakit. Sabi ng doktor, Mrs., kailangan natin ng pera para sa mister mo kasi may sakit ngayon eh. Pinaningan ba naman ng doktor ng 6 months? Naglulupa sa iyo, Mrs. Hindi na kontento, pumunta kay Madam Auring. Nagpahuli siya doon sa Cubao, Madam Auring. Kristal na bula, ang bihira. Sabi ni Madam Auring, may nakita ko. Sinunog mo na ang tawas. 2 nakita ko dyan. Ng mister mo ay nanuno. Oh, nuno, ang bihira, no? Alam mo yung mga nuno. Hindi ko alam kung anong klaseng nuno yan eh. Oh, itong isang hugis ay parang mukha ng baboy. Nako, sobrang mahilig sa taba yung mister mo. Pagkain. Ganong mga banat nila eh. Pagkatapos sabi, 2 months na lang yung mister niyo. Yung sa doktor, 6 months. Pagdating kay Madam Auring, 2 months na lang. Pag uwi nila sa bahay, yung misis talagang nade-depress siya. Nangihina siya. Kasi paano pa siya mabuhay? Di ba yung kanta natin, ano ang gagawin kapag wala ka na? Di ba? Ang bira, mga sinaunang kanta yun eh. Ngayon, na-stress itong babae, wala pang 2 months, patay siya. Sipin mo yan. Yung may sakit, buhay. Yung may sakit, inalagaan pa niya, siya pa yung nagpalibing sa misis niya. Alam nyo, after 2 years, buhay pa rin yung mister niya. Nag-asawa ng bago ulit tuloy yung mister. Kita nyo. So, ibig sabihin, huwag kayo magpaniwala doon sa kristal na bula. Huwag kayo paniwala doon sa doktor. They are just, medical terms lang yun eh. Sasabihin naman ng doktor sa inyo, yung puso mo, barado na yan, hindi na nagpapump. Di ba yung banggitin ko na lang, kung nanonood si Pastor Renato, yung misis niya, di ba? Yung balbula ng puso. Pag lumaki kasi yung puso natin, delikado yan. Kasi yung puso natin, perfect yan. Pag nagkaroon ng inflammation, mahirapan kang huminga. Okay? Gusto niyo mahirapan kayo huminga? Tuturuan ko kayo. Pagka umaga, huwag muna kayong kumain. Magkape kayo, lagyan nyo ng gatas. Lagi nyong gawin yan. Darating ang araw, magkaka-GERD kayo. At magkaroon kayo ng heartburn. Ang sunod noon, magkaroon na kayo ng palpitation. Gawin nyo yun, ha? Para umiksi ang buhay nyo. Okay? Yun. Ayaw nyo makinig sa doktor eh. Ang doktor kasi, pag pinayuhan kayo,
Pwede yan. Ang bawal sa'yo, bawal yung hindi masarap. Ganun ang doktor eh. Bakit? May gamot. Kumikita kami dyan sa maintenance mo eh. Reresitahan ka lang namin, mag-maintain ka lang. Oh. Siyempre, profession niya yan eh. Pag walang bibili ng gamot, sino pa pupunta sa doktor? At pagka wala ng sakit, sino pa pupunta sa doktor? Hindi wala na. Oh. Wala siyang kita. So ito mga kapatid, ha? Science, sabi nila. Pagdating sa sa 1 Timothy, tingnan niyo ha, 1 Timothy. 1 Timothy. Parang katatayo ko lang ang bilis ng oras. Mahirap talaga pag matanda na, pag nasalita. Napaka-relax, pero mahaba na pala yun. 1 Timothy, chapter 6, verse 20. Ano sabi diyan? O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babbling, yun mga marites, and oppositions of science falsely so-called. Science, oh. Ang science, kinukontra yung Biblia. Noon pa. Pero, napatunayan natin, only science do not accept the Bible. But the Bible has nothing to do with science. Because the Bible is not only a spiritual book, it is a scientific book. Okay? Sa science, sinabi ng mga pag namatay ang tao, ano ba ang unang namatay sa tao? O, doon na lang. Pag namatay tayo, ano yung huli na mawala sa atin? Ha? Ha? Pandinig? Pinakahuli? Yun, tama ka. Pag tumigil na yung puso, tigil na yung puso, wala ka nang hininga noon. Wala na. Iitim ka na, magiging violet ka na. Diba? Wala nang senses yung, shutdown na eh. Tatanggal. Lapit lang noon eh, di ba? Puso yan. Pag tigil ng puso, magkatabi lang si lungs, tigil yung hininga mo, bababa ng konti, titigil si liver mag-function, titigil si kidney mag-function, stomach mo, digestive system, titigil na yan. Yung dugo na nag-circulate, dahil wala namang pupus, tigil na yan. Pero yung pandinig ng tao, meron pa. Kaya minsan, kayo nakausap yan. Di ba? Lumaban ka. Huwag kang matulog. Di ba? Sinasampal nila yan. Pinupush yung dibdib, di ba? Ayun nga, gusto ko, lahat tayo dito, matuto tayo ng first aid eh. Kasi pag dinata ka sa hospital, hindi naman yung ulo ang sinasampal. Hindi ganoon. Ito, puso eh. Nandun ako sa Mang Rodriguez, dahil hindi ako makahinga eh. Ganun-ganun na, pumupo ko sa doktor. Biglang may pasyente dinala. Violet na eh. Yung pasyente violet. Trinay nila. Kuryente, Tumatsalsik pala yung tao, Nung pangatlo na ganun, nag-run out. Ako, patay. Di ba namatay? Sabi ko, yari ito. Sabi ko, mga matayat ako dito, damay pa ko rito eh. Kasi paano ako makapag-oxygen, di ba? Paano ako makapag-nebulize? Walang kuryente eh. Tiningnan ko yung tao. Minanual nila, mano-mano. Pa sila ng bote, di ba? Galon. Pinapump nila na galon. Ayun, na-revive yung tao. Yung katitingin ko, gumaling ako eh. Sabi ng doktor, Alcala, next na po kayo. Dok, okay na po ako. Sabi ko, malala pala to eh. Di ba, yung naawa ka dun nagkaroon ka ng ng courage ba? Kasi naawa ka dun sa tao. My goodness. Lumakas ka. So ito mga kapatid, ano pa? Some think that the Bible and geology disagree.
Pero mga kapatid, yung geology, di ba? Nagdi-disagree yan. Pero merong famous or well-known geologist, ang pangalan niya ay si Goyot, affirms that true geology and the Bible agree perfectly. So wala pong contradiction doon. Okay? So balikan po natin yung binasa natin kanina at tapusin na natin to. Yung sa First Kings. Okay? Second Kings 20. Second Kings 20. Second Kings 20. Verse 19. Then said Hezekiah unto Isaiah, yung kanyang pastor nung araw, yung kanyang propeta nung araw, good is the word of the Lord which thou hast spoken. Mga kapatid, ang salita ng Diyos is always good. Sumagot pa nga dito ang propeta, sabi ng propeta, he said, it is not good. Sabi ng propeta, hindi maganda yan. Mabuti pa yung propeta pumuntra Hindi maganda yan. It is not good. Pero yung hari, sabi ng hari, it is good. Okay? Bakit sinabi ni Hezekiah, it is good? Ang reason dyan, nandiyan sa sunod. Ano sabi dyan? If peace and truth be in my days. Sabi ni Hezekiah, kung sa panahon ko ay mayroong mang katotohanan at mayroong kapayapaan, it is good. Kaso lang hindi nakita ni Hezekiah na yung kanyang mga anak at yung mga Israelita at yung yaman niya, tatangayin lahat yun. Okay? Ang point dito ni Hezekiah, I have made a mistake. I am willing to accept the consequences that I have done. Diba? Nagkamali siya So, ibig sabihin mga kapatid, pag dumating sa punto that we committed sin, we committed mistake in our lives, at merong consequences na sabihin ng Panginoon, sasabihin natin, good is the word of the Lord. It is always good. Okay? Wala naman tayong magawa Diyos yan Salita ng Diyos yan. Tumayo po tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa palala niyo po sa salita po ninyo. As we part ways tonight, we have a role model, King Hezekiah. He committed a mistake, an error, dahil nagkaroon siya ng pride sa kanyang puso. That he was blessed. He was a blessed person. He was a blessed king. And he showed all the majesty, the treasure of his kingdom. And even in his family. Show off to those visitors that he was rich. He was great. Because pride is in the heart of King Hezekiah. And the Bible said, pride goeth before destruction. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo. And si Hezekiah by the time, he knows his mistake, and he knows exactly that the words of the Lord is always good. Sa ating paghiwalay mga kapatid, harinawa, namnamin natin, i-realize natin that there will be a time in our lives na tayo po ay ma-pride. Tayo po ay arugante. Tayo po ay hindi mapagpatawad. At pag tayo na-rebuke ng Diyos, sabihin natin sa Diyos, good is the word of the Lord. If God has something for you today and God is speaking to you and reminding you, you are free to come, kneel down, and talk to the Lord in prayer right now.
Thank you, Father, for your reminders to us. As we part ways, take care of us, keep us safe. We could be able to reach our destination safe and sound. Mga kapatid po namin ang hina, palakasin niyo po. May karamdaman, pagalingin. Walang hanap buhay, bigyan ng hanap buhay. Mga kapatiran po namin kung saan nagsaliksik ninyong kalooban. They want to grow and they want to serve you more. They want a blessing from you. Kindly bless them. Shower your blessings upon them. At hari nawa, makita niyong bawat sa amin, tapat at patuloy naglilingkod sa inyo hanggang sa kalawang pagbabalik. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa pala ni Kristi, so sa amin Diyos sa kabaligtas. Amen. God bless us all.